Hello sa lahat, ako si Dra. Ligaya Santos at ngayong araw ay tatalakayin natin ang pasingang paano makakami ang 10 taon na mas batang bala sa bahay sa halagang wala o malit lamang na pera. Mga kaibigan, may tanong ako sa inyo. Sa umaga, kapag nagilamos kayo at tiningnan ang salamin, alin ang mas magbibigay ng malaking pagbabago sa inyong balat, ang masigasik na pagpapahit ng mamahaling cream o ang pagtanggal ng isang masamang ugali? Marami sa inyo ang siguro mag-isip na ang magandang cream ang sagot. Ngunit ayon sa resulta ng 4 na taong pag-aral ng isang research team mula sa Dermatology Department ng Yonsei Severance Hospital na sumubaybay sa 847 kababayan na 60 taong gulang pataas, isang napakagulat na katotohanan ang natuklasan. Iba ang naging resulta ng ikumpara ang grupo na gumagamit ng mamahaling pampaganda araw-araw ngunit nagpapanatiling ang 3 masamang ugali na nagpapabilis na pagtanda ng balat, at ang grupo na gumagamit lamang ng murang, natural na sangkap ngunit inalis ang masasamang ugali. Ang balat ng grupo na nag-alis ng masasamang ugali ay lumabas na average na 8.3 taon na mas bata ang hitsura. Ngayon, ibubunya ko sa inyo ang lahat ng katotohanan para sa mga natatakot tumingin sa salamin at sa mga nakakaramdam na walang epekto ang pakamit na mamahaling pampakanda. Panurin ang buong video na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang kabuang 8 bagay. Una, ang totoong dahilan kung bakit nasisira ang skin barrier. Pangalawa, ang kamanggamanghang prinsipyo kung paano binubuhay muli ng fermented ingredients ang balat. Pangatlo, ang gunang, natural na facial mask para sa tuyo at kulubot na balat. Pang-apat, ang pangalawang mask para sa mapurol at may melasma na balat. Panlima, ang pangatlong mask para sa balat na nawawalan ng elasticity at lumalaylay. Pang-anim, kung paano kumpletuhin ang 4-week circulation routine. Pampito, 5 masamang ugali na napapatanda ng ating balat nang hindi natin nalalaman. At pangwalo, kung paano baguhin ang balat sa pamamagitan ng pagkain, hindi lamang sa pagpapahit. Sa isang video na ito, malalaman mo ang lahat tungkol sa ating balat. Huwag kang lumiban ni isang sandali. Una, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Lola Imelda Santos na nakatira sa Cebu. Siya ay 68 taong gulang. Nung nakaraang taglagas, sinabi niya, "Ay doktora, hindi na ako tumitingin sa salamin, mas lalo lang akong nalulungkot." Mahina ang kanyang boses. Kahit anong pampaganda ang bilhin ko, pagkatapos ng isang buwan, pare-pareho lang ang resulta. Siguro kailangan ko na lang tanggapin ang pagtanda. Pero alam niyo ba, Lola Imelda, napakagaaga pa para sumuko kung patuloy mong susundin ang mga pamamaraan na ibabahagi ko ngayon. Pagkatapos ng 3 buwan, tatanungin ka ng iyong mga kaibigan kung anong procedure ang ginawa mo tulad ng nangyari kay Lola Imelda. Talagang naranasan niya ang ganong karanasan. Ibabahagi ko ang kanyang kwento ng mas detalyado mamaya. Kaya, simulan na natin ngayon, hindi ba? Ang una nating kailangang malaman ay ang pangunahing dahilan kung bakit tumatanda ang balat habang tayo ay nakakaedad. Kung hindi natin ito alam, kahit anong ganda ng mask ang ilagay natin, hindi nito may bibigay ang kalahati ng epekto. Alam niyo ba, mga kaibigan, na may napakanipis na layer sa ibabaw ng ating balat na hindi nakikita? Ito ay mas manipis pa sa kapal ng buho at tinatawa itong skin barrier. Ang barrier
na ito ang unang depensa, ating balat. Para itong gate ng ating bahay. Kung matibay ang gate, hindi makakapaso ang masasamang bagay mula sa labas at hindi makakalabas ang mahahalagang bagay sa loob na bahay. Ganito rin ang skin barrier. Kapag maluso ang barrier na ito, dalawang bagay ang ginagawa nito ng sabay. Una, pinoprotektahan nito ang kahalumigmigan sa loob ng balat upang hindi ito lumabas. Pangalawa, hinaharangan nito ang mga mikrobyo, alikabok, pollutants, at allergens mula sa labas upang hindi makapasok sa balat. Kapag maayos na, nagaganap ang dalawang ito, ang ating balat ay nagiging hydrated, elastic, at malusog. Ngunit, ano ang mangyayari habang tayo ay nakakaedad? May tatlong pangunahing sangkap na bumubuo sa skin barrier: ceramide, cholesterol, at fatty acids. Ang tatlong ito ay mabilis na bumababa abang tayo ay tumatanda. Ayon sa datos na inilabas ng research team mula sa Dermatology Department ng Yonsei Severance Hospital, ang mga sangkap na ito ay bumabanga average na 41% sa mga 40 taong gulang kumpara sa mga 20 taong gulang. Ang pagbabangang 41% ay parang may butas-butas ang gate ng bahay, patuloy na nawawala ang kahalumigmigan at patuloy na pumapasok ang masasamang bagay. Kaya, anong phenomena ang lumalabas? Una, ang balat ay nagiging chronically dry. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong gandang ang cream ang ilagay mo, pagkatapos ng ilang oras ay mahihigpitan ka. Ulit, kung mabubuhos kang tubig sa butas-butas na mangkok, patuloy itong agos. Pangalawa, ang balat ay nagiging sensitibo. Madali itong mamula, kumati, at makaroon na problema sa makapanlabas na stimuli. Pangatlo, kumakapal ang balat. Nararamdaman ng ating katawan na humihina ang barrier at sa halip ay gumagawa ng mas makapal na balat upang protektahan ito. Kaya, ang balat ay nagiging magaspang at mapurol. Mayroong isang talagang nakatakot na katotohanan dito. Mayroong ngagawi sa pamumuhay na mas mabilis na nakakasira sa skin barrier ng hindi natin nalalaman. Sa pag-aral ngayon si Severance Hospital, kung saan ang kondisyon ng skin barrier ay dobla ang pagkakaiba sa parehong edad. Nangyayari ito dahil sa masasamang gawi na nakakasira sa skin barrier. Kung ano ang maito, sasabihin ko sa inyo ng detalyado sa huling bahagi nga video ngayon. Sa ngayon, nalaman niyo na kung gaano kahalaga ang skin barrier, hindi ba? Mayroon ding pag-aaral na naksasat na kapag ang skin barrier ay humina na 40%, ang hitsura ay lumalabas na mas matanda ng average na 6.2 taon. Sa kabaliktaran, mayroon ding mga resulta ng pag-aaral na naksasat na kung ibabalik ang skin barrier, maaari itong lumabas na mas bata ng hanggang 10 taon kaysa sa aktual na edad. Kaya, paano natin may babalik ang nasirang skin barrier na ito? Dito lumalabas ang kapangyarihan ng pagbuburo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung bakit napakabuti ng fermented ingredients para sa balat. Paano ko ito ipapaliwanag? Tayong mga Pilipino ay talagang maraming kumakain ng fermented foods tulad ng atsara, bagong, patis, at lambanog. Bakit? Kumain ng ating mga ninuno ng fermented foods sa loob ng libu-libong taon? Hindi lang dahil sa lasa. Dahil sa proseso ng pagbuburo, may mga espesyal na sangkap na nabubuo na hindi orihinal na nasa
nga sangkap. Halimbawa, ang proseso kung paano nagiging yogurt ang gatas. Habang lumalaki ang lactic acid bacteria sa gatas, gumagawa silang dalawang mahalagang sangkap. Ang una ay lactic acid. Ang lactic acid ay may papel na dahan-dahang tinutunaw ang matandang dead skin cells sa ating balat. Natural nitong inaalis ang dead skin cells nang hindi gumagamit ng mamahaling peeling o scrub. Ang pangalawa ay peptides. Ang peptides na ito ay talagang kamangha-mangha. Napapadala sila ng signal sa mga skin cells. Oras na para mag-renew. Nagsisimula ng mag-regenerate ang mga skin cells. Ayon sa datos mula sa Domestic Skin Research Institutions, ang peptide sa fermented milk ay nagpapabilis ng regeneration rate ng skin cells ay hanggang 37%. May isa pang malaking benepisyo ang fermented ingredients na naibasa, ordinaryong sangkap. Ang laki ngang molekula. Sa pamamagitan ng proseso ngang pagbuburo, ang malalaking molekula ay nahahati sa maliliit na molekula. Ang balat ay maaring sumipsip lamang ng maliliit na molekula. Ito ay tulad ng kung paano natin kailangang nguyain ang malalaking piraso ngang pakain upang matunaw, upang maabsorb ito ng katawan. Ang fermented ingredients ay nahahati na sa maliliit na piraso na parang natunaw na, kaya ka pa ipinahit sa balat, kaagad itong naabsorb. Bukod pa rito, ang fermented ingredients ay hindi nakakairita sa balat. Sa halip, mayroon silang calming effect, kaya ligtas itong gamitin kahit sa sensitibong balat. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa mga pampaganda na puno nga kemikal na ibinebenta sa merkado. Sa ating edad, ang balat ay nagiging napakasensitibo, hindi ba? Dahan-dahan ngunit tiyak na binabago ang balat ng walang iritasyon. Iyan ang kapangyarihan ng pagbuburo. At ang pinakamadaling ma-access na fermented food ay yogurt. Ang yogurt na mabibili sa supermarket sa halagang humigit kumulang 50,500. Bukod sa lactic acid at peptides na nabanggit ko kanina, ang yogurt ay mayaman din sa protina. Ang protina na ito ang nagiging material para sa muling pagtatayo ng nasirang skin barrier. Parang kailangan ng ladrilyo kapag natatayo ng nasirang pader. Ang protina sa yogurt ay nagsisilbing ladrilyo para sa skin barrier. Ngunit hindi sapa ang yogurt lamang. Kailangan nating pasamahin ang espesyal na sangkap na tumutugma sa bawat problema sa balat upang makamit ang totoong epekto. May 3 natural na mask na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Maaari mong piliin ang isa na tumutugma sa kondisyon ng iyong balat, ngunit mas maganda kung gagamitin mo ang 3 ng salitan. Ipapaalam ko sa inyo ng detalyado ang bawat isa. Okay, ang unang mask ay ang avocado, yogurt mask para sa mamay, tuyo at malalim na kulubot. Naranasan niyo na bang kumain ng avocado? Ang avocado na inilalagay sa salad at ipinapahit sa toast, ngunit alam niyo ba na maari din itong ipahit sa balat? Ipapaalam ko sa inyo kung bakit napakabuti ng avocado para sa balat. Sa loob NG avocado, mayroong lipid component na halos kapareho NG istruktura NG ceramide. Naalala niyo ba kung ano ang ceramide? Ang pangunahing sangkap na bumubuo sa ating skin barrier. Sinabi ko na bumababa ito ng 41% habang tayo ay nagkakaedad. Kapag ang lipid component ng avocado ay naabsorb sa ating balat, pinupuno nito ang mapuwang sa skin barrier. Tulad na
Paupuno na nawawalang ladrilyo. Bukod pa hito, ang avocado ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ano ang papel? Gumega harum sa balat. Pinapakalma nito ang pamamaga sa lubong balat at pinasisigla ang pagawangang mga bagong skin cells. Ayon sa inilabas ng Samsung, Seoul Hospital Skin Aging Research Team, ang balat na regular na binibigyan ng omega-3 ay nakakaroon ng 23% pakta sa produksyon holaha. Kapag tumas ang collagen, tumataas ang elasticity ng balat at lumalalim ang makakulubot. Ang ngunit ano ang mangyayari kung idaragdag ang yogurt dito? Ang lactic acid sa yogurt ay dahan-dahang nagtutunaw ng mapandang dead skin cell sa ibabaw ng balat na nagbubukas ng daan para mas malalim na makapasok ang magagandang sangkap ng avocado. Kapag nagsama ang dalawang ito, lumalabas ang synergy na sa 2 plus in ay hindi 3 kundi 3 o 4. Ngayon, ikukwento ko ang kwento ni Lola Imelda Santos mula sa Cebu. Siya ay 68 taong gulang at gustong makasama ang kanyang maapo pagkatapos ang kanyang pagre-retiro. Ngunit wala siyang kumpiyansa dahil sa sobrang tuyo at malalim na kulubot ng kanyang balat. Ang pinakamasakit sa kanya ay ang mga bata ay ayaw hawakan ang mukha ng kanilang lola. Gusto kong maging magandang lola sa alaala. Aking maapo, ngunit sa tuwing titingin ako sa salamin, napakatanda ko na, kaya iniwasan ko ang magpakuhang litrato kasama ang aking nga apo, talagang nantik ang puso ko nang marinig ko ang mga salitang ito. Kaya, iminungkahi ko sa kanya ang avocado yogurt mask. Sa simula, nakalinlangan siya. Talaga bang magbabago ako sa ganitong paraan? Ngunit pagkatapos lamang ng 2 linggo, nagsimulang lumabas ang resulta. Nawala ang pakiramdam nga pagkahipit ng balat sa umaga. At pakiramdam niya ay bahagyang kumintap ang kanyang makulubot. Pakalipas ng 1 buwan, sinabi ng anak niya bakit parang gumanda ang mukha mo ngayon? Pagkalipas ng 3 buwan, ang apo niya ay lumapit na at humihingi ng halik sa kanya. Nagpatulo ng luha si Lola Imelda habang sinasabi ang mga salitang iyon. Sinabi niya na iyon ang pinakamalaking gantimpala. Kaya, ipapaalam ko sa inyo kung paano gumawa na avocado yogurt mask. Kailangan lamang ng 3 sangkap. Kalahating hino na avocado, 2 kutsara ng unsweetened plain yogurt, at ilang patak ng extra virgin olive oil. Sa mga tuntunin gastos, ito ay humigit kumulang 570-500 bawat paggamit. Ang paggawa ay napakasimple. Durugin ang avocado gamit ang tinidor. Hindi na kailangan durugin ng masyadong pino. Ang pagkakaroon ng bahagyang bubuo ay makakatulong sa pagmamasaheng balat. Idagdag ang yogurt sa durugin na avocado at haluin ng maayos. Sa huli, maglagay ng ilang patang ng olive oil at haluin muli. At tapos na. Ang olive oil ay mayaman sa vitamin A na tumutulong sa mas mahusay na pag-absorb ng magagandang sangkap ng avocado at yogurt sa balat. Bukod pa rito, mayroon din itong antioxidant effect na nagpapabagal sa pagtanda. Balat. Mahalaga rin ang paraan ng pagpapahid. Una, maghilamos ng malinis gamit ang maligamgam na tubig. Dahan-dahang punasan ang tubig gamit ang tuwalya, ngunit huwag kailanman kuskusin ng malakas. Mas mahusay ang pagsipsip kung ipapahid ang mas sa balat na bahagyang basa. Ipahid ng pantay-pantay sa buong mukha,
Lalo na sa matuyong bahagi tulad ng pisngi, no? Ilalim ng mata, at paligid ng bibig maklagay ng bahagyang mas makapal, mas maganda kung ipapahit mo rin sa leg. Pagkatapos humiga ng komportable sa loob ng 20 minuto, maari mo ring dahan-dahang itap ang iyong mga daliri habang minamasahe. Huwag kailanman kuskusin ng malakas. Pagkatapos ng 20 minuto, dahan-dahang hugasan ng maligamgam na tubig. Pagkatapos, hugasan kaagad na maglagay ng toner, essence, at cream para sa hydration sa huli. Maglagay ng napakanipis na layer ng Vaseline na kasing laking butil, bigas upang hindi mawala ang kahalumigmigan. Ang mask na ito ay pinakamahusay na gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa gabi. Teka, kailangan ko ring sabihin ito? Bago gamitin sa unang pagkakataon, siguraduhin na mapahit ng kaunti sa loob ng iyong braso at tingnan kung may anumang kakaibang reaksyon pagkatapos ang 2 oras. Minsan, may mga taong may allergy sa avocado. Kapag nakumpirma na walang problema, maari mo itong gamitin sa iyong mukha. Mahalaga ang kaligtasan. Ngayon, ipapakilala ko ang pangalawang mask. Ito ay ang rice water yogurt mask para sa mga may melasma o mapurol na balat. Itinatapon niyo lang ba ang pinahugasan ng bigas? Ay, hindi dapat. Magugulat kayo kung gaano kalaki ang kayamanan ng mapampaputi na sangkap sa rice water. Naalala niyo ba na, naghihilamos ang ating mga lola gamit ang pinahugasan ang bigas? Ang isa sa mga dahilan kung bakit napakakinis at malinis ng kanilang balat ay ito. Sa pag-unlad, nga agam, nalaman na natin kung bakit maganda ang rice water para sa balat. Ang rice water ay naglalaman ng inositol. Ang sangkap na ito ay pumipigil sa proseso ang paggawa ang melanin pigment. Ang melanin ay ang brown pigment na lumilikang ng melasma, dark spots, at hyperpigmentation. Pinipigilan ng inositol ang prosesong kang paggawa nito. Ayon sa pag-aral nga, Seoul Asan Hospital's Dermatology Research Team sa 523 kababayan na 60 taong gulang pataas. Ang grupo na regular na gumamit ng rice water sa balat ay nagkaroon ng 28% pagbabasa. Melasma pigmentation kumpara sa grupo na hindi gumamit. May isa pang sangkap na dapat bigyan ng pansin, gamma oryzanol, pinoprotektahan. Nito ang balat mula sa ultraviolet rays at sabay na nagpapagaan ng umiral ng pigmentation. Ito ay pumipigil at nagpapabuti ng sabay. Talagang isang bala, 2 ibon, hindi ba? At ang rice water ay mayaman din sa vitamin B1 at B2 na nagpapabilis ng metabolismo ng skin cells at nagpapantay ng skin tone. Kung idaragdag ang lactic acid ng yogurt dito, ang lactic acid ay dahan-dahang nag-alis ng matandang dead skin cells sa ibabaw ng balat na lumilihan ng daan para mas malalim na makapaso ang pampaputi na sangkap ng rice water. Ito ay isang perpektong kombinasyon nege paglilinis, nege ibabaw at pagpasok, nege magagandang sangkap. Ikuwento ko ang tungkol kay Lola Elena Diaz mula sa Cavite. Siya ay 73 taong gulang at labis na nag-alala dahil sa biglaang paglabas ng maitim na melasma sa magkabilang piski pagkatapos ng menopause. Kahit anong kapal ng foundation ang ilagay niya bago lumabas, hindi natatakpan ang melasma, kaya nahihiya siyang makipakita sa kanyang asawa
at ayaw niyang makipakita sa mga kaibigan. Nahihiya ako. Iniisip ko, sa edad kong ito, saan ako pupunta sa ganitong mukha? Sinubukan niya rin ang maraming mamahaling pampaputi na pampaganda sa merkado. Ngunit mas naging sensitibo lamang ang balat niya at walang masyadong epekto. Kaya, sinimulan niya ang rice water yogurt mask na ito. Sa simula, nak-alinlangan siya kung makakaroon ba talaga itongin epekto, ngunit pagkatapos lamang ng 3 linggo, naramdaman niya na talagang kumintap ang kanyang melasma. Pagkatapos ang 2 buwan, pakiramdam niya ay kaya na niyang lumabas nang walang foundation. Sinabi ng asawa ko, bakit? Parang lumiwanag ang mukha mo ngayon. Haha, ang ganda ng pakiramdam ng salitang iyon. Narito kung paano gawin ang mas na ito. Ang mas sangkap ay 3 kutsara na rice water, 2 kutsara ng unsweetened plain yogurt, at 1 kutsarita harina. Dito, ang rice water ang susi, ngunit may mga bagay na dapat tandaan. Huwag gamitin ang unang hugas ng bigas. Maaring may alikabo o dumi. Gamitin ang pangalawang hugas. At kapag nahuhugas ng bigas, dahan-dahang kuskusin gamit ang iyong mga kamay upang mas maraming nutrients ang lumabas. Hayaan ang nahugasang bigas na nakaupo sa loop ng 30 minuto. Pagkatapos, may bahagyang malabong sangkap na lulubog sa ilalim. Gamitin lamang ang malinaw na bahagi sa ibabaw. Huwag ilagay ang nakalubog na starch sa mask. Maari itong maging sanhing ng iritasyon sa balat. Sa malinaw na rice water, idada ang yogurt at haluin ng maayos. Pagkatapos, ay dahan-dahang idada ang harina hanggang sa makamit ang consistency ng pulot. Kung masyadong malabnaw, agos ito, at kung masyadong malapot, magiging mabigat. Ito sa balat. Ang consistency ng pulot ay perpekto. May isang patakaran na dapat sundin kapag ginagamit ang mask na ito, gamitin lamang ito sa gabi. Ang ilang sangkap ngang rice water ay maaring magpalalangang pigmentasyon kung makikipag-ugnayan sa zikating araw. Pinakaligtas na gamitin ito pagkatapos ang alas 8 ng gabi. At kapag lalabas ka kinabukasan, maglagay ng sunscreen. Ang proteksyon sa araw ay napakahalaga kapag nagpapaputi. Kung hindi mo haharangin ang sikat ng araw, patuloy na makakaroon ng melasma sa araw. Pagkatapos magilamos, dahan-dahang patuyuin ang tubig at ipahid ang mask sa buong mukha. Maglagay ng bahagyang mas makapal sa mga lugar na may melasma o dark spots. Pagkatapos ang 15 hanggang 20 minuto, dahan-dahang hugasan ang maligamgam na tubig at maingat na moisturize. Ang mask na ito ay maaring gamitin 2 beses sa 1 linggo. Magsimula sa 1 beses sa 1 linggo sa unang buwan. At kung masasanay na ang balat, dagdagan sa 2 beses. Hindi nabuo ang melasma sa 1 gabi, hindi ba? Kung patuloy mo itong gagawin sa loob ng 3 buwan, tiyak na makbabago ito. Okay. Napausapan na natin ang 2 mask sa ngayon. Hayaan akong ay sumaray sandali. Para sa tuyo at kulubot na balat, ang avocado yogurt mask. Para sa mapurol at may melasma na balat, ang rice water yogurt mask. Parehong mask ay maring gamitin 2 hanggang 3 beses sa 1 linggo sa gabi. Ngayon, ibabahagi ko ang pangatlong mask. Ito ay isang mask na tutugon sa problemang pagkawalang elasticity at paglayling muha na talagang ikinababahala ng maraming tao. Ang pangatlo ay ang egg white yogurt mask. Maraming tao ang nag-alala sa pagkawala ng elasticity at paglaylay ng muka. Habang tayo ay
Nakakaedad, bumababa ang collagen at lumalaylay ang mukha dahil sa gravity. Hindi ba? Iniisip natin na ito ay isang hindi maiwasang proseso ng pagtanda. Ngunit alam niyo ba, mayroon tayong magagawa upang maiwasan ito sa ilang antas. Ang puti nga itlog ay mayaman sa protina na tinatawag na albumin. Ang albumin na ito ay may katangian na humihigpit at kumukontra kapag dumampi sa balat. Nagbibigay ito nga agarang lifting effect. Siyempre, hindi ito permanenteng epekto. Ngunit ang patuloy na paggamit ay may pangmatagalang epektong pagpapatas ng elasticity ng balat mismo. May isa pang mahalagang sangkap sa puting itlog, isang enzyme na tinatawag na isozyme. Ang sangkap na ito ay nagpapapakalmang pamamagang balat at nagpapahigpit ng mga pores. Kapag humigpit ang mga pores, ang balat ay lumalabas na mas matatag at makinis. Kapag pinasama ang yogurt, dalawang epekto ang lumalabas ng sabay. Ang protina sa yogurt at ang albumin sa puting itlog ay makasamang gumagana upang palakasin ang istruktura ng protina ng balat at sabay na ang lactic acid sa yogurt ay naglilinis ng ibabaw ng balat upang matulungan ang pagsipsip ng nutrients. Maaari mong makamit ang agarang lifting at pangmatagalang pagpapabuti ng elasticity ng sabay ayon sa pag-aral ng Korea University Hospital Skin Research Team sa 312. Kababayan na 65 taong gulang pataas tungkol sa epekto ang natural na mas na gumagamit ng puti ng itlog. Ang Skin Elasticity Index ay bumuti ng average na 19% pagkatapos ng 8 linggo. Ang 19% ay isang malaking pagkakaiba. Kapag tumas ang elasticity na balat ng 9%, tiyak na makbabaho ito kapag tiningnan mo sa salamin. Ikwento ko ang tungkol kay Lola Susan Reyes mula sa Iloilo. Siya ay 65 taong, gulang at labis na nalulungkot dahil sa kanyang laylay na pisngi na nakpapababa sa kanyang hitsura sa mga litrato. Sa tuwing kumukuha ng litrato ang anak ko, sinasabi niya, "Ma, tumayo ka dito." Ngunit patuloy akong umiwas dahil nawawalan akong kumpiyansa. Gusto kong ipakita ang isang mapamataas na mukha sa harap ng aking pamilya. Ngunit ayaw ko sa laylay na mukha na ito. Iba na ang pakiramdam mula sa unang araw na sinimulan niya ang egg white yogurt. Mas, pagkatapos ipahid ang mask, naramdaman niya na humihigpit ang kanyang balat. At pagkatapos hugasan, pakiramdam niya ay talagang naging makinis ang balat niya. Siyempre, kinabukasan ay bumalik ito sa dati. Ngunit pagkatapos na 2 linggo ng patuloy na paggamit, nagsimulang manatili ang elasticity kahit sa mga araw na hindi siya gumamit ng mask. Pakalipas ng 1 buwan, sinabi nga anak niya, "Ma, parang umangat ang mukha mo." Pakalipas ng 3 buwan, kumpiyansa siyang tumayo sa gitna sa pagkuha ng family picture. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, talagang napakasaya ko. Narito kung paano gawin. Paghiwalayin lamang ang putingang isang sariwang itlog. Bahagyang batuhin ang putingan itlog gamit ang whisk upang makagawa ng foam. Hindi na kailangan batuhin ng sobra. Idagdag ang 1 kutsara at kalahati ng unsweetened plain yogurt dito at haluin ng mayos at tapos na. Ang paraan ng pagpapahid ay pareho. Pagkatapos maghilamos, dahan-dahang patuyuin. Ang tubig ay pahid ng pantay-pantay. Lalo na, maglagay ng masinsinan sa laylay na bahagi ng pisngi at jawline. Pagkatapos ang 15 minuto, hugasan at
Moisturize. Pagkatapos ipahid ang mask na ito, maaaring may pakiramdam ng pagkahigpit, ngunit ito ay normal. Kung masyadong mahigpit o kumakati, hugasan mo lang. Maari itong makakaiba depende sa kondisyon ng individual na balat. Ang mask na ito ay maaaring gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa gabi. Okay, ngayon ipapaalam ko sa inyo kung paano gamitin ang 3 mask na ito para sa pinakamabisang resulta. Kung patuloy na ginagamit ang parehong mask, masasanay ang balat dito at maaaring unti-unting bumaba ang epekto. Kaya, kinakailangan ang 4-week circulation routine. Dito, isipin natin ang istruktura ng 2+1. Pagpapalit-palit sa 2 pangunahing mask at isang bonus mask. Sa ika-1 linggo, avocado yogurt mask para sa intensive strengthening ng skin barrier. Sa ika-2 linggo, rice water yogurt mask para sa intensive whitening, skin tone equalization. Sa ika-3 linggo, egg white yogurt mask para sa elasticity at pore care. Ang ika-4 na linggo ay ang bonus week. Sa linggong ito, magpahinga mula sa mask at maglagay lamang ng regular na basic skincare. Kailangan din ng pahinga ang balat. Maaari mong ulitin ang 4 na linggo na ito bilang isang cycle. Mahalaga rin ang oras ng paggamit. Pinakamahusay ang pagitan ng alas 8 at alas 9 na gabi. Ito ang oras na nagsisimulang making aktibo ang makahormonan ng regeneration ng skin cells. Kahit anong ganda ng mask, mas magiging epektibo ito kung gagamitin sa oras na aktibo ang regenerasyon ng balat. Ang ideal frequency ng paggamit ay 3 beses sa isang linggo, tulad ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Mahalaga rin na maingat. Natapusin ang pagpapahid ng mask. Maglagay ng toner, essence, at cream para sa hydration. At sa huli, maglagay ng napakanipis na layering vaseline na kasing laking butilng bigas. Ito ay gumagawa ang manipis na pelikula sa balat upang mapanatili ang kahalumigmigan. Hindi mahirap, hindi ba? Kung susundin mo lang ito, tiyak na magbabago ang ating balat. Simulan na natin ang routine na ito. Sa unang buwan, maaring mabagal ang pagbabago. Normal lang iyon. Tumatagal ngang humigit kumulang 28 araw para mabuo ang isang skin cell at umakyat sa ibabaw. Kailangang gawin ng tuloy-tuloy sa loob ng hindi bababa sa 1 buwan upang magkaroon ng nakikitang pagbabago. Kung makakaya mo ang 1 buwan na iyon, pagkatapos nun, mararamdaman mo mismo na patuloy itong gumaganda. Nagsisimula na tayong magkaroon ng mas mahusay na balat. May isa pa akong sasabihin. Ang 3 mask at 4-week routine na nabanggit ko sa ngayon ay lahat ay pamamaraan na pagpapahid sa balat, ngunit sa totoo lang, ang balat ay hindi lamang dapat alagaan mula sa labas, kundi pati na rin sa loob upang makita ang totoong pagbabago. Pag-usapan natin ito ng mas detalyado mamaya kapag ibabahagi ko kung paano alagaan ang balat sa pamamagitan ng pagkain. Ngunit bago iyon, mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Kung gaano kabilis pinapatanda ng maugali na ito na ginagawa natin araw-araw nang hindi natin nalalaman ang ating balat. Kailangan mo itong malaman muna upang magkaroon ng tamang epekto ang mas. Okay, 109 na. Ay talagang mahalagang impormasyon. Ibabahagi ko ang 5 masamang ugali na nakpapatandang balat ng hindi natin nalalaman. Nabanggit ko kanina sa pag-aral lang yon sa Severance Hospital.
na may mga kaso kung saan ang condition ang skin barrier ay dobla ang pakakaiba sa parehong edad. Hindi ba? Ang pakakaiba na iyon ay sanhi nga ugali na ito. Kung ginagawa mo ang isa sa maaito ngayon, ang epekto ngang mas kay maaring bumabang ang kalahati. Ang unang masamang ugali ay ang pahilamos ngang mukha gamit ang mainit na tubig. Marami sa inyo ang naisip na maganda ang maligamgam na tubig, hindi ba? Ngunit ang mainit na tubig ay nakutuna at nahuhuhas na natural na lipid, components ng balat. Ang mahahalagang sangkap na ito tulad ng ceramide, kolesterol, at fatty acids na nabanggit ko kanina ay nahuhugasan ng mainit na tubig. Sa madaling salita, ang masangkap na bagong nilagay sa mask ay inaalis muli ng mainit na tubig. Ayon sa domestic dermatology research data, ang pahilamos ng mukha gamit ang tubig na 43 degrees Celsius o mas mataas ay nakpapatas na pinsala sa skin barrier na 60%. Laging maghilamos na mukha gamit ang maligamgam na tubig, humigit kumulang 30 degrees Celsius. Kung tatapusin mo, ng malamig na tubig, hahigpit din ang mapores at mas magiging maliwan na ang skin tone. Ang pangalawa ay ang malakas na pagpupunas ang tuwalya pagkatapos maghilamos. Ito ay isang ugali na ginagawa ng maraming tao. Ang pagpupunas ng mukha gamit ang tuwalya ay pisikal na nakakasira sa stratum corneum sa ibabaw ng balat na nagbibigay ng isa pang sugat sa manipis na skin barrier. Pagkatapos maghilamos, dahan-dahang tapikin ng tuwalya upang sumipsip lamang ang tubig. Huwag kuskusin. Kung maaari, gumamit ng malambot na tuwalya na gawa sa cotton, maaari mo ring dahan-dahang tapikin ng cotton pad o gauze. Ang pangatlo ay ang hindi paggamit ng sunscreen. Sandali, maraming matatanda ang nagsasabi, matanda na ako at hindi naman ako masyadong lumalabas. Kaya bakit ko pa kailangan ng sunscreen? Ngunit, alam niyo ba, ang sikat ng araw ay hindi lamang nakakapekto kapag nasa labas. Pumapasok din ito sa pamamagitan ng bintana. Kahit nakaupo ka lang sa loob ng bahay malapit sa bintana, pumapasok ang UVA rays. Ang UVA na ito ay naghiwalay ng collagen sa malalim na bahaging balat at nagpapalala ng melasma. Ayon sa pag-aral ng Samsung Seoul Hospital's Dermatology Department, ang grupo na patuloy na gumamit ng sunscreen ay nagkaroon ng 31% na mas mababang skin aging index pagkatapos ng 5 taon kumpara sa grupo na hindi gumamit. Kailangan mong gumamit ng whitening mask at sunscreen para sa totoong epekto. Ang pangapat ay ang hindi regular na pagdulog. Ang ating mga skin cells ay nagre-regenerate habang natutulog. Lalo na ang pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw ang pinakaaktibong oras para sa regeneration ng skin cells. Kung natutulog ka sa oras na ito, inaayos ng balat ang sarili nito. Kung huli kang matutulog o kulang sa tulog, napapalampas mo ang ginintuang oras na. Ito ayon sa pag-aral ng Yonsei Severance Hospital's research team sa 400 kababayhana 60 taong gulang, ang regeneration rate ng skin cells ng grupo na natutulog na higit sa 6 oras araw-araw ay 39% na mas mataas kaysa sa grupo na natutulog ng mas mababa sa 5 oras. Kahit anong ganda ng mask ang ilagay mo, walang silbi kung hindi ka makatulog. Subukang matulog bago ang alas 10 gabi para sa iyong balat. Ang panglima ay ang kakulangan sa pag-inom ng tubig. Habang tayo ay nakakaedad,
Hindi na tayo masyadong nakakaramdam ng uhaw. Kaya, madalas na kulang tayo sa tubig nang hindi natin nalalaman. Kung kulang ang tubig sa loob, ang balat, kahit anong ganda ng moisturizing cream ang ilagay mo, basa lang ito. Sa labas, kailangang mapuno ng tubig mula sa loob upang maging tunay na hydrated ang balat. Kailangan mong uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa 2 to 5 liter hanggang 2 L araw-araw. Huwag uminom ng maraming sabay-sabay kundi dahan-dahan at madalas. Simulan sa 1 baso ng maligamgam na tubig pagising sa umaga. Kung dahan-dahan mong papalitan ang 5 ugali na ito, mas mabilis na makikita ang epekto ng mas. Okay, ngayon ang huling, ikawalong kuwento. Kung paano baguhin ang balat sa pamamagitan ng pagkain. Ito ang bonus. Mahalaga ang mas. Ngunit ang balat ay sa huli ay nabubuo mula sa ating kinakain. Kung bibigyan natin ng tamang sangkap mula sa loop, ang mga skin cells ay magiging maluso. Ibabahagi ko lamang ang 3 pagkain na kailangan mong kainin para sa kalusugan ng balat. Una, ang pagkaing mayaman sa collagen. Sinabi ko na ang pagbaba ng collagen ay nagiging sanhinge, paglaylay, nege, balat at maga, kulubot, hindi ba? Ang pagdaragdag ng collagen sa pamamagitan ng pagkain ay makakatulong ang mga pagkain tulad ng pata, manok, balat ng baboy, at sabaw ng buto ay mayaman sa collagen. Bukod pa rito, ang vitamin C ay tumutulong sa synthesis ng collagen, kaya mas maganda kung kakainin mo rin ang mga pagkain tulad ng orange, strawberry, broccoli, at bell pepper. Ayon sa datos mula sa Seoul National University Hospital's Nutrition Research Team, ang grupo na kumain ang G-vitamin C na higit sa inirekomendang dami araw-araw ay nakaroon ng 17% na mas mataas na produksyon ng skin collagen. Pangalawa, ang mga pagkaing mayaman sa antioxidants, ang reactive oxygen species, ay isa sa mga pangunahing salarin na nagpapapatanda ng ating balat. Inaalis na antioxidants ang mga reactive oxygen species na ito. Ang blueberries, ubas, kamatis, at karot ay mayaman sa antioxidants. Lalo na ang lycopene sa kamatis ay mayroon ding epekto ang pagprotekta sa balat mula sa ultraviolet rays. At ang ating tradisyonal na pagkain tulad ng bagoong at sara ay mayaman din sa antioxidants. Kahanga-hanga talaga ang karunungan ng mapakain na kinakain ng ating mga ninuno. Pangatlo, omega-3 fatty acids. Ang nga isdang mayaman sa omega-3 tulad ng makrel, salmon, at sardinas ay mayaman sa omega-3. Nabanggit ko kanina sa pagpapaliwanag na avocado mask na ang omega-3 ay nakpapatas na produksyon na collagen ng 23%. Hindi ba? Maganda rin ang pagpapahid sa balat, ngunit mahalaga rin ang pagkain. Subukang kumain ng oily fish 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pinakamahusay na kainin ito na nilaga o inihaw, ang pakprito ay maaring makasira sa omega-3. Kung madalas kang kumain ng sinigang na isda o inihaw na isda bilang ulam, hindi lamang ito maganda para sa balat kundi pati na rin sa cardiovascular health. Ang buong katawan natin ay magiging malusog. Bukod sa mga ito, marami pang pagkain na maganda para sa balat. Ngunit ngayon, tandaan lamang ang 3 ito. Makapakain collagen, antioxidant foods,
at omega-3 foods. Subukang maglagay ng isa sa tatlong ito sa iyong hapagkainan araw-araw. Marami ng ganitong pagkain sa ating pang-araw-araw na dieta. Hindi na kailangan bumili ng mamahaling supplements. Ang pagkain na karaniwan mong kinakain sa bahay ay sa tutulang ang gamot para sa balat. Okay, ngayon, ibubuot ko ang nilalaman na ibinahagi ko sa video ngayon. Naalala mo ba ang kwento ng ating balat? Sama-sama nating balikan ang mga natutunan natin ngayon. Unang punto, ang dahilan kung bakit nasisira ang skin barrier habang tayo ay nakakaedad. Ang tatlong pangunahing sangkap na tiramid, cholesterol at fatty acids ay bumababa ng 41% sa mga 40 taong gulang at ito ang nagiging sanhingang pagkatuyo, pagiging sensitibo at pagkapal ng balat. Kapag nasira ang skin barrier, ang hitsura ay lumalabas na mas matanda ng average na 6.7 taon. Pangalawang punto, ang kapangyarihan ng pagbuburo. Ang lactic acid at peptides sa yogurt ay sabay na nag-alis ng dead skin cells, nagpapabilis ng regeneration ng skin cells, at nagpapanumbalik ng skin barrier. Ang fermented ingredients ay may maliit na molekula, kaya madali itong naa-absorb sa malalim na bahagi ng balat at hindi nakakairita. Pangatlong punto, ang avocado yogurt mask. Ito ay isang mask para sa tuyo at ulubot na balat. Ang ceramide-like lipids at omega-3 sa avocado ay nagpapalakas ng skin barrier at tumutulong sa production ng collagen. Gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa loob ng 20 minuto sa gabi. Pang-apat na punto, ang rice water yogurt mask. Ito ay isang mask para sa melasma at mapurol na balat. Pinipigilan nege inositol ang produksyon nege melanin at pinapabuti ang gama. Orizanol ang pigmentasyon. Gamitin lamang sa gabi at mahalaga ang sunscreen kinabukasan. Pang-5 punto, ang egg white yogurt mask. Ito ay isang mask para sa laylay na balat at pakawalo ng elasticity. Ang albumin ay nabibigay ng agarang lifting effect at ang lisosim ay tumutulong sa pore care at pagpapabuti ng elasticity. Gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa loob ng 15 minuto. Pang-6 na punto, ang 4-week circulation routine. Week 1 avocado, Week 2 rice water, Week 3 egg white, Week 4 rest. Ang pagpapalit-palit sa kanitong paraan ay nabibigay ng bagong tsigis sa balat sa bawat pagkakataon na napapahaba. Enehe epekto. Gamitin sa pahitan enehe alas 8 at alas 9 enehe habi, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pang-7 punto, ang 5 masamang ugali na nagpapapatanda ang balat. Mainit na pagilamos ng mukha, malakas na pagpupunas ng tuwalya, hindi paggamit ng sunscreen, hindi regular na pagtulog, at kakulangan sa pag-inom ng tubig. Kung dahan-dahan mong papalitan ang 5 ito, mas mabilis na makikita ang epekto ng mask. Pang-8 punto, ang pag-alaga ng balat sa pamamagitan ng pagkain. Ang mga pagkain collagen, tulad NZ, sabaw, NZ, buto at pata. Vitamin C na gulay, antioxidant, foods tulad ng blueberries, kamatis, bagong, at atsara, at omega-3 foods tulad ng mackerel, salmon, at sardinas. Ilagay ang isa sa 3
ito sa iyong hapagkainan araw-araw. Tandaan lamang ang tatlong pinakamahalagang bagay, ang pagpapanumbalik ng skin, barrier, ang pagtanggal ng masasamang ugali, at ang patuloy na paggawa nito. Ito, ang tatlong bagay. Hindi kailangan ng mamahaling procedures o daan-daang libong piso na pampaganda. Sa pamamagitan ng simpleng sangkap sa iyong refrigerator ay 20 minuto lamang na paglalaan ng oras bawat gabi, mari kang magbago tulad ni Lola Imelda, Lola Elena, at Lola Susan. Sa ating edad, pag nanasa ba ito kung hihilingin natin ang ganito? Hindi, hindi. May karapatan tayong maging maganda kahit ngayon. Tayo ang henerasyon na abala sa pagpapalaki, na maaga, anak at pag-aalaga sa pamilya at iniwan ang sarili sa likod. Ngayon ang ating turno. Oras na para mas mahalin ang ating sarili. Gusto mo bang maging mas magandang lola sa iyong nga apo? Mas masiglang matanda? Kung gayon, simulan mo na ngayon. Subukan lamang ang isa sa mga natutunan mo. Ngayon, maaring mabagal ang pagbabago sa simula. Ngunit pagkatapos ng isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, mararamdaman mo mismo, talagang nagbabago ito. Sama-sama tayong bumuo ng malusog at magandang balat. Kung nakatulong ang video ngayon, pindutin ang like at subscribe button at i-on din ang notification para patuloy kang makatanggap ang ganitong praktikal na impormasyon sa kalusugan sa hinaharap sa aking channel. Mangyaring mag-iwan din ng komento tungkol sa iyong problema sa balat o ang iyong karanasan. Pagkatapos subukan ang mga pamamaraan na natutunan mo ngayon, ang iyong karanasan ay mabibigay ng malaking lakas sa ibang tao. Matutulungan tayo at sabay-sabay na making malusog, panatilihing malusog at maging masaya.